Hello? PPJ, hello po. Magandang umaga. Good morning po. In my record, it says this is the second time that nag-uusap tayo sa Petty Night. Yes, Okay. What do I call you tonight? Kathy po. Kathy, I remember your call was about your employment last time. Yes. Oh, Muntik okay. tuloy ako mag-yes, sir. Yes po. I think around November. Yung ano pa yon, old format pa ng Petty Night yun, ano? PPJ, medyo madilim ka pa. Ngayon, Oo. para ka na talagang radio station. Ang galing-galing. Mas marami na akong viewership Actually, doon. mas malinaw pa. Mas Mas malinaw ka pa kaysa dun sa station. Uwe! Ang galing ng setup. Huwag kang ganyan. Teka lang muna. Ilang taong ka na, by the way, Kathy? 41 po. 41. May edad na, nalalait pa ng ano. Taga saan si Kathy? Taga Makati po. You are from Makati. Alright. Okay, ang usapan natin last time, I don't know kasi natatandaan ko to eh. Ang usapan natin last time, whether para bang nalulungkot ka kasi you are not that recognized by the company that you work for. Tama? Apa. Parang kulang. Ay, naalala ko to kasi I was feeling the same way you were feeling back then. Kaya naalala ko. O, kamusta ka na ngayon? Actually, ang daming nangyari nun, PPJ, after nung call natin. Tapos, naka-team replay ako sa'yo nung time na yun. Tapos, nalaman ko nga na after your sabbatical, nag-resign ka na rin. So, Yes. shock na shock ako. I think the last time nag-interact tayo, kumakain ka sa Taiwan. So, pero ang daming nangyari since then, PPJ. So, since nung umiyak ako sa'yo, and thank you kasi after nun parang nabuhayan ako ng loob kasi real talk ka naman eh. Sabi mo sa akin, the company handbook does not have emotions. It's the people inside the company that has the heart. Yes. So, naisip ko, instead of me being emotional, why don't I give it one last shot na subukan ko ulit. So, I tried to accept na baka, kasi I don't think ako lang naman nakaka-feel ng ganun. I think marami din namang tao sa ibang lugar na nafe-feel nila na unappreciated sila during that time. Hindi lang, kumbaga, hindi ako nag-iisa sa mundo. Some other, baka nga mas blessed pa ako. So, since nag-usap tayo, ang development nun, yung boss ko, he told me na he endorsed me for promotion. Uy, maglilibre to guys, oh. Kaya lang, nung November yun. Ano ba yan? Ano ba yan? Nung November yun, endorsement. Siyempre, tapos na yung appraisal. So, ibig sabihin, hindi na tuloy. Okay. At the same time, he was endorsing me for promotion, PPJ. Okay. Yung CEO ng company was trying to get me for the office of the president. Oo. So, rekta ka na sa source, parang ganon. Parang kinukuha nila ako, parang may tatlong tao sa office na handpick kukunin nila sa different department. Para lumipat sa office of the president para tumulong dun sa overall corporate strategy project. Okay, whatever that means. Parang yung lahat ng project na feeling nila pinaka-importante sa company, ipupull sa aming tatlo. Ganun. So parang nasa kinukuha ka na, dun. nasa parang chief of staff level ka na. Reporting kami dapat sa chief of staff nun. Okay. Yung chief of staff mismo yung kumausap sa akin na baka naman pwedeng tulungan mo ko kasi medyo may relationship naman ako sa kanya. Okay. So, after nun, pinagnilay-nilayan ko naman. Kaya lang si ate girl, tanga. Yung loyalties. Yung loyalties andun pa rin sa mga
ano ba yung ibig sabihin nun? Meron daw tawag dun yung Stockholm Syndrome ba yun? Yung loyalty mo nandun pa rin dun sa nananakit sa'yo. Siguro parang ako nagpakamartir ako pero hindi lang sa love life pero sa work. So parang ako na-realize ko nung time na yun, although inaalila ako ng mga parang yung assignment na binigay sa akin is more of i-babysit ko yung mga tao because they have a tendency to keep forgetting yung kailangan nilang gawin. Tapos i-remind ko sa kanila. No, I don't think that's the reason. I think it's where you draw your validation. Kasi under mo sila eh. Pwede naman yun, dun ko nahanap yung self-worth. Yes. Dun ko na lang hinuhugot yung self-worth ko kasi parang feeling ko undervalued ako. Dun na lang ako kumukuha ng value ko, self-worth. Ayun. Siguro, baka nga nandun. Tapos naisip ko parang, itong mga taong to, tagal ko ng pinagduguan. Tapos nilipat ako doon, new environment, tapos di ko naman sila kilala. Dito na lang ako, magstay ako dito sa sakripisyo na medyo mas, parang the monster you know versus the monster you don't know. Parang ganon. Or yung, doon na lang ako sa, alam kong matagal ko nang pinagsisilbihan, medyo napamahal na rin sila sa akin. Mm-hmm. So yun, tinanggihan ko yung post. Nung tinanggihan ko yung post, sabi ko dun sa chief of staff, sabi ko kasi sinabi sa akin ng boss ko, in-endorse na niya ako for promotion. So gusto ko sana i-repay yung kindness na yun na gusto ko, kung ipopromote niya ako, mag-serve ako under him. So sabi sa akin ng chief of staff, di mo ba naisip na parang mas kaya kung ipa-approve yung promotion mo kaysa sa boss mo? Mm-hmm. So parang naging teleserye siya bigla. Okay. Yun. So, ayun, dinecline ko yung offer. Okay naman kami nag-part ni chief of staff. Pero naramdaman ko ng lamig siya sa akin ng konti. Of course. Kasi Oo. matagal na bin-brainstorm yan bago kanila, before they try to handpick you for a certain position, kinwalify ka, binet ka ng mga yan. Mm-mm. Okay. Tapos, ayun. So, eto na nga. So, dinecline ko. So, I stayed with my boss. So, mga November, December yun. Kaya parang lost ako ng time na yun eh. So, team replay ako. Nag-chat lang ako pag nagla-live ka. Mm-hmm. So, pinalipas ko lang yung panahon. Sabi sa akin ng boss ko, gusto mo ba makausap yung CEO, yung president, para makapagpaliwanag ka ng maayos kung bakit mo dinecline or baka naman mas makonvince ka niya, mabago pa niya yung isip mo. So, sabi ko yes. Sabi ko, because I want to prove to him that he made the right choice. Only that, I want to still serve yung department natin. Kasi I feel that marami pa tayong pwedeng gawin. Okay. So, sabi niya, isa-schedule niya. So, being that my boss, medyo, tatamad na rin siguro siya mag-work. Medyo, na siya eh, parang 50, at 53, 54, medyo dollar millionaire na siya eh. So, parang hobby na lang niya tong work na to. Okay. So, siguro nakalimutan niya akong i-schedule. Until mga January yun, sabi niya i-schedule na ako. Until February, halaman ko na lang, siya na yung tinatanggal. Yung boss ko. Na nag-recommenda sa'yo? Siya na yung tinatanggal. Parang... Bakit naman? Hindi naman in a bad way. Parang may in-offer sa kanyang consultancy job na hindi na empleyado. Pero magbe-benefit pa rin yung company sa kanya. Pero indirectly na lang. Kasi parang sabi naman niya for the longest time, yun yung retirement plan niya. Sabi niya, pagka magre-retire na ako, pag 60 na ako, ganito na lang yung gagawin ko for the company. So, in-offer nila sa kanya ng mas maaga. Because she made it known or he made it known na okay sa kanya yon. Okay. He was expressing that. Although, sabi niya sa akin, may pagkukulang din daw siya. Because dahil medyo foreign nationals yung CEO namin, there were times na medyo umatitude siya. Okay. Kumbaga, he wasn't able to manage up. That's why bago siya umalis, he told me na, kaya ikaw,
yung mukha mo, matuto ka i-filter yung mukha mo kasi yung mukha mo walang filter. Pag natatangahan ka sa tao, nakikita ko sa mukha mo. Kapag di mo naiintindihan, nakikita ko. Tuto kang i-filter yan kasi meron kang RDF. Resting... RBF. Ano yun? RBF. Resting bitch face, oo, meron. Meron ganon. RBF At saka yung pala. pag nagtataka talaga ako, yung parang feeling ko, parang hindi ko naiintindihan yun. Makikita talaga sa mukha ko. Okay. So, kaya, minsan, matututo ka rin na, sabi niya, minsan matututo ka rin to manage up. Pag medyo inuuto ka, panibalain mo rin sila minsan na nauuto ka nila. Hindi kailangan laging parang nasa powerful stance ka, boss pa rin sila. Kasi sabi niya, doon nga daw siya medyo nagkamali. He probably became too proud of himself, too full of himself. Ayun. So, cutting the story short, February sa kanya sinabi yun. Last day na today. Oh. Pinadispedida siya kanina. But that person wasn't too happy, right? Yes, he wasn't. Oh, so. He really wasn't. Actually, sinabi niya sa akin, we had a lot of things in common. Parang hindi namin alam kung anong gagawin namin sa buhay namin pag di kami busy. Kasi nung nangyari sa kanya yan, nakita ko, naubos yung mga meeting ko sa calendar ko. Tapos parang, sabi ko, nawalan ako ng papel. Na-realize ko, iniisip ko sa sarili ko na parang intentional ba yun? Kasi tinanggihan ko yung post. Tapos, medyo attack din sa kanya yun. Is one the result of the other? Parang, kaya ba nila ako tinatanggal sa kanya dati? Kasi alam nilang tatanggalin na nila yun? Or, inano din nila, pinush through nila yon kasi parang di ako sumama. Alin yung mas driving Why force? is this your problem? I mean, you are not at that level for you to decide the answer to your question. So why is this your problem? Siguro kasi ngayon, although alam ko na late yung endorsement niya ng promotion sa akin. Feeling ko kasi siya pa rin yung pinaka nakakaalam ng skills ko kasi sa kanya ako nagsilbi. Kumbaga sa kanya ako nanilbihan. Well, ganito yan. So kung meron taong mag-vouch para sa akin, feeling ko siya pa rin tapos nawala. Wala ka bang tiwala sa sarili mong pedigree inside the company? Meron naman. You sound like as if you don't. You don't have it. Siguro Yes. kasi nga yun nga. Look, ganito when you decline the offered position to you, you are not just declining the position per se, di ba? Hindi lang 'yun ang ginagawa mo. You're practically sending the message to the higher ups that you don't trust their management skills. Totoo. That's it. When you declined it, di ba? You're not being modest about it. You're practically telling them that I don't trust your decision. Opo. And that's what you sent them. That impression is what you sent them. Opo. And now here you go, you have a problem. May problema ka because that person that you rely on inside the company to build your reputation is going away. So now, you are in balancing act. Tama? Para akong naiwan sa ere kahit hindi naman talaga. Actually, pag mayroong may vacancy sa company, it's an opportunity for people below that position to rank up. Ako bilang kaibigan mo, I can respect the reason why you declined it. But it was a stupid reason. Kasi, ang dahilan mo is, napagpaguran ko na to I mean, that is an indicator that you don't want to grow. True. And all kinds of growth in everything. Walang
Walang exaggerations. Lahat na klase ng growth, it's always painful. You wanna grow your muscle? It's painful. Yes. You are a butterfly, you want to get out of your cocoon to become a beautiful butterfly. It's a painful process. Diba? You have to give up your legs in order to gain your wings. But ikaw, you don't wanna take flight. You just want to be there. Kasi komportable ka. Mahirap yan. Alam mo, yan ang tawag nito, yan ang what's the term for that? Okay, hanapin ko. Nakalimutan ko na. Pero yan ang kalaban ng growth. Complacency. Comfort zone. Complacency. Naging complacent ka na. Natakot din siguro ako dun sa culture na pupuntahan ko. Well, that's... parang yun parang mainstream yun, hindi ako galing. Parang ganun siguro. Inisip ko siguro, indie actress ako, parang ganun. Tapos biglang mag-mainstream ako, bigla akong gagawing parang best friend ni Bea Alonzo sa pelikula. Parang ganun. Parang, may dialogue na ako. Hindi, dati parang indie lang ako. Ganun. Tapos biglang, may dialogue na ako. Okay, stop right there. I mean, if you really worked hard to get to where you're at right now, ain't that the price of your hard work? Oh. Actually, kaya na-recognize ko nga after na parang umiyak ako kay PPJ last time kasi hindi ako na-value. Tapos biglang nakuha ako sa mas malaking role. Tinanggihan ko. Tapos parang hindi nag-a-align yun. Yes. You nag-self-sabotage ka sa part na yun. Dapat pala tumawag ako bago ko mag-decide. You didn't emotion ko. You didn't have to. Siguro yung logic na wala. Yung emotion lang na ito yung mga taong matagal ko nang pinagsilbihan tapos magsisilbi ko sa bagong amo, hindi ko sila sure. Pero tama kay yun yung ganun naman talaga yung growth. You can't stay in one place. I mean, is it too late? Is it too late for you to be in that position? Na filled up na ba yung position na yan? Actually, dun sa 3 sinubukan nilang kunin, isa lang po yung nag-accept. I mean, is it too late for you para lunukin ng pride mo and you volunteer yourself? Hindi ko pa ina-attempt. I haven't heard kung open pa or hindi. All right. I'm going to give you a way on how you're going to do it while keeping a face and keeping your dignity intact. Ready? Yes. On Monday, you go to that boss and you tell that boss, I want that you want them to reconsider and have you on board. But in the same salary. And then you negotiate after 6 months. If they want your service, then you negotiate about ranking up your salary. Okay. That's a way to keep your face. And on the other hand, that keeps you motivated and challenged. Yeah. I mean, you've worked hard to get to where you're at right now. Tama? Opo. That's the price. That's the price. Sabi ko nga, kulang na lang i-donate ko yung organs ko dun sa boss ko para matupad yung mga kailangan naming gawin. Now, keep your loyalty to the company, not to your boss. Keep your loyalty to the company, not to the boss. Oo nga eh. I think doon ako nagkamali. Actually, sinabi naman ni Chief of Staff na parang, alam mo, if he's endorsing you for promotion right now, you're not gonna owe it to him. It's actually the recognition of the work that you've done already para sa kanya. Hindi deserve mo yun. Kumbaga, hindi yun privilege na binigay sa'yo. So, huwag mong isipin na dahil ipopromote ka niya, kailangan mo siyang pagsilbihan dahil pinopromote ka niya ngayon. Pwede ako nakinig.
So, yun. Nag-misstep ako dun. I agree naman. So, ngayon, in the last few months na nagpapaalam siya, may mga realizations din ako. Nung na-realize ko na he has always made sure na tinataasan niya yung sweldo ko year on year. Na maganda yung appraisal ko. Pero, nasa kanya yung loyalty ko, maganda yung appraisal ko. Pero, madali kasi yun eh. Kasi para mag-increase ka, binibigyan lang pala sila ng Excel file doon. Tapos, o meron kang kunwari leeway na magbigay ng gantong amount sa tao, bahala ka na mag-balance. So, iba-balance lang niya ilang percentage tong taong to, isang percentage tong taong to bibigyan niyang increase. Tapos ipapasa na niya, okay na yon. Pero yung promotion pala, kailangan ng justification. May essay writing contest na kasama pala yun. So parang medyo may thesis kang konti. So parang may nagpa-realize sa akin na kasi nung i-endorse nila ako yung pinasulat nila ng endorsement. Kung ano yung mga nagawa ko the past few years. So ibig sabihin, siguro ni-recognize nila ako. But not enough to put me in a position na na deserve ko talaga. Ini-increasean lang nila ako. Kumbaga, gusto nilang, hindi ko minamasama yun kasi yung ibang tao nga hindi naman nagkaka-increase. I acknowledge that. Pero siguro kanina ko lang na-realize, monetary income, well taken care of naman ako. Pero kapag you wanna do more, you wanna be more, at some point in your life, 40 anyos na rin naman kasi ako, diba? Medyo mangangarap na rin ako ng kahit papanong magkaroon ng mga tao, magkaroon ng bigger responsibility, mas demanding na mas kumbaga valued work, gusto ko na rin ma-promote. Yung psychic income ko pala, yung what will make me feel good, what will make me feel na nagmamatter yung ginagawa ko. Yung pala yung hindi nila ginawa. Kasi nga, hindi ko alam kung intentional. Mas madali naman bigyan na lang ng increase yan. Kasi masipag siya. Ayokong isipin yon, pero the past few weeks, parang naka-4 na despedida yung boss ko niyang pupunta. Tatanong niya ako, bakit? Kasi, meron ako mga realizations na ang dami mo inalaga ang tao, ako yung hindi mo inalagaan. Pero ako yung gumagawa ng speech mo every year. Ako yung gumagawa ng lahat ng slides mo. Nanood nga ako ng Devil Wears Prada over the last weekend. Tapos mayroong part doon na yung taong gumagawa ng speech ni Meryl Streep. Tinanong niya, have I taken you for granted? So umiyak ako ng sobra. Naramdaman ko, parang take for granted din ako. Pero yun nga, babalik ako dun sa sinabi mo, emotions na naman yan eh. Hindi naman trabaho ng company na alagaan yung emotions mo eh. So ayun, ito yung mga pinaprocess kong realizations the past few weeks. Pero yun nga, I know, siguro parang hindi na rin nila ako minentor. Actually, PPJ, may notebook ako sa harap ko. Parang feeling ko may mga kailangan akong isulat sa mga sasabihin mo sa akin para magawa ko to ng maayos bukod pa sa gagawin ko sa Monday. Kasi, ito na naman yung dinadala ko na naman yung emotion ko sa pagtatrabaho ko, which is I know hindi naman dapat. Trabaho lang tayo. Hindi tayo pumapasok para tumropa. Hindi tayo pumapasok para alagaan yung feelings natin. Pero, for some reason, nafe-feel ko eh. Siguro kasi, yun nga, kulang na lang ibigay ko yung organs ko. Although, sinunod ko yung sinabi mo sa akin last time to have a life, get a life. Babalik ako sa mga hobbies ko. Kasi nga baka naman naging buhay ko na talaga yung office. So right now, pinapahiramdaman ko lang yung sarili ko kasi may lesson akong dapat matutunan dito. May misstep ako na hindi ko ginawa na kailangan, hindi ko na maulit in the future para makuha ko na yung gusto ko talaga mangyari. Ayun. Mm-hmm. Can I teach you something?
Very negligible. Mm. Do you know what you just did? Ano po? You just word vomited. Ano po? You just word vomited. Word vomited? Yes, you just did. Ano pong ibig sabihin nun? Nagdadaldal ka lang na wala namang point. Okay. Baka nga. Yeah. Wala kang tinutumbok. You were just all over the place. Nga. Kasi parang ang lost ko nga talaga. Quiet. Take a deep breath. There's a lot you can learn when you just keep quiet and stay silent for a while. Yes. If you're aiming to become a leader, you cannot act the way you're acting. Yeah. Because one of the most common trait ng mga boss ay bosses procrastinate. Yes, you have to procrastinate. You allow everyone to pitch in and then you weigh things out. I don't know kung you're nervous or what. Okay, let's discuss. Ready? Opo. Ready You po. don't have to you don't have to write anything down. Let's have a conversation. Okay po. All right. You're 41. You've dedicated so much of your life to the company. The company is appointing you to some other position, unfamiliar places, maybe different floor, different bosses, different routine, different desk, different table. I don't know. But that's the company's way of recognizing your effort. Yes, that's the company's way of recognizing your effort. Having more obligations. It doesn't mean workload, no? But kasi alam mo, mga boss sometimes, they look like they're not doing anything. They take time, but they decide. Utak naman kasi ang gamit ng mga boss eh. Diba? Siguro papunta ka na doon. And when you become boss, there's a lot of time that you're just quiet in the corner. When you become boss, tatanggapin mo yung katotohanan that you no longer belong to a group chat where there are small talks. Pag naging boss ka, magkakaroon ng group chat, di ka nakasama. And that should be okay. That should be okay. Because you have to be the bigger person now. Diba? You now have a better idea of how everything works. Alam mo na one decision can affect everyone in the team. Kasi ngayon, yung the way you tell me the story, ang dating pa rin nito ay you're still acting as if you're kumbaga team player ka pa rin ng team na ayaw mong iwan. Walang masama dyan. Pero walang growth dyan. Diba? Yung loyalty mo nasa friendship na nabuo mo eh. Tama, no? Kaya kanina nung umpisa ng kwentuhan natin, sabi ko hindi. Ayaw mong iwan yan kasi diyan ka nakakuha ng validation. Kasi nga, andun yung importance mo because they say yes to you. They say, ay, ma'am. Salute. You get that from them. And that's validation. Masarap sa pakiramdam yan. Kasi when you become boss, a lot of your decisions will be unpopular. But you'll do it anyway. You'll do it anyway. It's lonely diba? It's lonely at the top. Wala ka bang jowa, Kathy? Wala po. Yun nga yung parang Sinasabi ko sa iyo. sabi ko
call ko sa'yo. Sabi ko, ginawa ko na yung trabaho ko, mapapaaway kasi ko, kaya ako hindi nagjojowa kasi yung ex ko, inaaway ako pag late ako umuwi. Pero sabi mo, wala lang naliligaw sa akin na gusto ko. Totoo naman. I'm just saying. Naniniwala din naman ako. Yeah, I'm just saying na at some point, you have to have a life outside work because you will never be an owner or the owner of that company. Yes. Di ka magiging may-ari niyan. Sa kaduluduluhan ng panahon, you're just a name in the company's handbook. Di ba? Oo. You represent, sa spreadsheet ng HR, you only represent an employee number. Balang araw, ang maaalala lang dyan ay kung anong number ka at anong sweldo mo, no? Salary level ang inabot mo. That's it. Hindi na maalala ko, hindi mo nakasulat doon, nagsakripisyo ka, hindi mo tinanggap yung promotion. Wala yun. Walang record sa company yun. So as long as you're in the company, diba, if you can expound your footprint in the company, do so. Kaya ka nagtatrabaho ng, diba? Kaya ka nagtrabaho ng sobra-sobra eh. Tapos nung ibibigay na sa yung reward mo, ayaw mo na. Meron akong two things na ano. Yung one thing is, yung isa sa mga boss namin, nasa chief level din. Ano na? I'm sorry. I didn't catch that. Ano po yun? Sorry. Yung isa sa mga boss sa amin, hindi ako reporting sa kanya, pero nakakatrabaho ko siya. Chief level din siya. C-level din siya. Sabi niya sa akin, huwag mong isipin na naging masama sa'yo yung company. Kung kailangan mong magalit, kailangan mo ng pagbubuntungan ng galit mo, ang isipin mo, yung boss mo yung hindi nag-open ng doors sa'yo enough para nakuha mo yung promotion na gusto mo. So, every now and then, iniisip ko yon para hindi sumama yung loob ko. Tapos pangalawa, alam ko, baka private to, baka pagalitan mo ko. Pero I take strength and inspiration na it happens to many people. Kasi naluha ako din nung nag-resign ka. So, alam ko... Ako din naluha ako nung nag-resign ako. kasi nga parang... ayun. Sinabi mo naman kanina, di ba, parang at that point when I was sharing it, naiintindihan mo ko. Yun. Huwag mo pagalitan. Pero kaya nga kasi, alam ko ayaw mong sinasama yung buhay mo sa story ng caller. Pero ang naisip ko kasi, I take strength kasi you took the position of strength. You took the position of being calm and logical. You assessed yourself. Na parang hindi ko dapat ma-feel si PPJ nga eh. 'Di ba? Na-feel din naman niya yung ganun pero hindi naman siya umaarte kagaya ko. Huwag ako mag-inarte. Umaarte din naman ako, hindi ko lang pinablik. Ano ka ba? Ko? Strong-strongan? Ayun nga. Oo nga. I agree. So, I took strength na yung isa sa mga taong I look up to, I respect, work ethic-wise and everything, is strong. And fighting kind of a similar battle. Yun. So, kaya hindi ako there are times na parang paiyak na ako pero naisip ko, hindi lang naman ikaw yung ganyan. So, kang arte masyado. Hindi ka, main character. Charot. Well, thank you for saying that, but my story has nothing to do with you. You have a different path, but if you took inspiration from me, I appreciate that. But here you are. You are still in the running to be a part of the management level of the company you've served and worked hard for. Tama? Okay, go and collect yung reward mo sa pagtatrabaho na maayos. So yun na nga yung tanong ko. Kasi parang feeling ko naman, alam ko yung sagot mo. Pero gusto ko lang marinig sa'yo kasi ikaw yan.
Sa ngayon, medyo anchor kita talaga, PPJ. Alam mo naman yan. Lalaban ako, no? I don't want to use the word Ilalaban ko pa to. No. I don't want to use the word laban kasi it takes it to a different light. Hindi man laban 'yan. 'Di ba? There's a line that may line ako na paborito ko no, manager pa ako when I was still managing a team. And this is true in all facets and aspect of life. Always be a student of the game. Always be a student of the game. Yung mga taong na-manage ko, people who serve under my belt, alam nilang favorite line ko yan. Learn your craft. Learn what you do as if you're going to be a teacher someday. Aralin mo siya para ituturo mo siya sa iba. That's the mark of a true leadership. Kaya nung nag-manager pa ako, never ako nag-micromanage. But I'm always there pag sasabit na. If the team has success, it's on the team. Team ang may kagagawa niyan. If the team fails, it's on me. Ganun lagi yan. Well, you'll be a boss of your own. In your own terms, whatever, however you want to define leadership. But I think you deserve more from the company given your loyalty to the company. So go ahead. So hindi laban, ilalaban, no, hindi mo ilalaban. You go there with, di ba, sa boss mo like an empty can and tell them that you are willing na punuin yung walang lamang latang hawak mo by knowledge that they can teach you because, bosses have wisdom we don't have. Tapos pag love life ka nga, hindi yung ganyan. Alam mo, ikaw napaka-uptight mo. Love life ka nga doon. Wala kasing landi sa katawan kaya tinan mo, opisina yung pinagdidiskitahan mo. Oo nga, culture shock nga ako dun sa huling caller. Sabi ko, ang daming kilig ni ate. Kailan na ako huling kinilig? Sa wiwi na lang kinikilig si ate, girl. Daming ganyan. Sa ihi na lang kinikilig. Doon na lang ako kinikilig. Kawawa naman. Wala nang ang dilig. Wala pang Ay. Yan, dahil mo pakialam talaga kahit kailan. Ikaw, Kathy, oo. Anyways, I wish to talk to you again soon when you get to secure a position you deserve. All right? Yes, PPJ. Pag ako nanalo, pag ako talaga, nakuha ko na yung gusto kong ma-achieve, hindi mimintis yan, tatawagan talaga kita. Maglilibre pa rin, siyempre. Di ba? Oo naman, papadalang kita ng vegan food. Ay, hindi. Bibigyan kita ng... Kapit-bahay mo lang ako Bibigyan kita ng ng account number ko. Papadala kang pera ng vegan food. Kaya ganito na lang. Ganito na lang, kapit-bahay ko lang naman kung sa kayo nagpapamasahe ni GK. Bilang kayo ng voucher ready doon. Doon sa doon sa may may tabi na Lasema? Yung oblique. Doon ka, Tsaka Lasema din kayo ni GK. Walking distance lang ako doon, gabi-gabi nga nandun ako. Mayaman pala to kasi mamahalin bahay dyan. Hindi. Hindi. Sige. Si Mayor lang mayaman dito sa area na to. Walang mahirap sa lugar na yan. Anyways, Kathy, we are all rooting for you. We are all rooting for you. Thank you, PPJ. Maraming salamat for having the conversation again with me. Bye-bye po. Bye, PPJ. Team replay muna ako ulit. Bye-bye po, ma'am. Thank you. Bye.